Okay, so today we're going to talk about stages of moral development. So, for our learning objectives, by the end of the discussion, students are expected to number one, explain each stage of moral development. Number two, determine in which stage of moral development they are now. And number three, apply the stages of moral development. And number four is actually optional. Create chart of their life's journey. Now, we have here the 6 stages of moral development. So first things first, we're going to look at the biography or short biography or summary of his life of Lawrence Kohlberg, who is known for his theory of moral development. So in this case, the 6 stages of moral development by Lawrence Kohlberg. So, American psychologist and educator. So he's an American psychologist and educator. Expanded Jean Piaget's work on moral judgment. From what I remember, kay Jean Piaget, ito yung naalala ko lang dati, sa psychology, So, yung kay John Piaget, yung parang pinag-aaralan doon, yung cognitive development ng bata. Okay? Parang ganon yun eh. So, ngayon, parang ang idea, meron dong part kung saan paano rin nade-develop yung moral judgment ng bata. Parang ganon kasi yon. So, ngayon, ang dating kay Lawrence Kohlberg, in-expand niya yung idea ng work ni John Piaget on moral judgment. So ngayon, hindi naman natin ang focus ay kay John Piaget, kundi kay Lawrence Kohlberg, no? Kaya hindi naman natin kailangan masyado or bibigyan ng emphasis o bigyang emphasis yung kay John Piaget. So now, dito, short background lang muna, no? Born October 25, 1927 in Bronx or Bronx. Hindi ko alam kung anong basa dito. Bronxville, New York, US. Died January 17, 1987. So para bang nasa 59 years old siya dito. Tama ba? Parang ganon. Halos 60 pero more on 59 years old, So yun yung kanyang parang lifespan, So youngest of 4 children of Alfred Kohlberg, a Jewish silk merchant, and Charlotte Abrecht Kohlberg, a Protestant and skilled chemist. So, yun, yung kanyang mga magulang. Pero ito lang, masingit ko lang dagdag kaalaman. Okay? Alam nyo, sa mga tao na something na mga kilala in terms of sciences, math, mga ganon. I mean, yung mga taong alam niyo na yung kilala sa larangan ng ganon. Okay? So, kalimitan, yung mga magulang nila ay mga professional. Okay? Halimbawa, engineer, yung ina, tapos teacher, yung ama, mga ganon. Or kung ano pa man, Parang ganon. Yun ang nakikita kong parang commonality sa mga taong yon. No? So, think about, yung mga kilala nyong scientist or physicist or mathematician. Tingnan nyo ang background nila. Okay, marami doon ha. Okay, hindi man lahat syempre. Pero marami doon, okay, na ang kanilang mga magulang ay talagang mataas yung naabot in terms of title, Okay? Mga ganon. Yun ang pansin ko lang, Anyway, moving on. After their parents' divorce in 1932,
each children was required to choose which parents to live with. So, noong 1932, ibig sabihin nasa, ano to, 1932. Ba't parang may mali? Okay. Born, wait lang ha. Born October 25, 1927. Tapos, nag-divorce noong 1932. Ano yung, ano yung 5 years old? Ano? Teka lang ha, baka magkamali ako. Ano yung 5 years old lang, nag-asawa na agad. So, siguro, mali ito, ano? Mali yung pagkakalagay dito. Ano? Ba't ganun eh? Ngayon ko lang napansin actually, ano? So, siguro tingnan nyo na lang sa ibang reference kung ano yung tamang date. Date, ano? Kasi biruin mo naman, nabuhay siya noong 1927. Okay? Tapos, sorry. Ako pala nagkakamali. So, ano nga pala ang tinutukoy dito? Si Lawrence Kohlberg. Okay. My bad. Alright. So, ibig sabihin, 5 years old pa lang, yung si Lawrence Kohlberg, nung nag-divorce yung kanyang mga magulang. Yon. Ako pala nalilito. So, ayun, ano, nasa 5 years old pa lang, si Lawrence Kohlberg, yung anak, ano, ng kanyang mga magulang, ganon. Anyway, each child was required to choose which parent to live with. Okay? So, talagang mandatory kasi yon, ano, kahit sa ibang bansa, ano, okay, na gano'n, na sino ang pipiliin mo, ano, father side or mother side, ano. So ngayon, the two younger children chose their father while the older ones chose their mother. So, parang pinapalagay dito, I'm not sure, ano? I think si Lawrence Kohlberg yung sa part ng father, ano? Okay, two younger children. Nasa 5 years old pa lang kasi siya, no, during that time. So, mas pinili niya sa side ng kanyang ama, ano? So, parang ganun. So, anyway, okay na tayo siguro dun sa usaping background ni Kohlberg, ano? Kohlberg's theory is a comprehensive stage theory of moral development based on Jean Piaget's theories of moral judgment, developed by Lawrence Kohlberg in 1958. Okay, cognitive in nature focuses on how people think about right and wrong, not just what they decide. Okay? Yan. So, kumbaga, ang tinutukoy dito is about sa reason kung bakit nila ginawa yon, hindi about sa feelings. Parang ganon, ano? Kung ating sasummarize. So, dine, centers on the thinking process involved in making moral decision. So, the focus is how we think, ano? Parang ganon when it comes to making a moral decision or judgment, ano? Emphasizes how individual reasons through moral dilemmas. The focus is not on the final decision itself or the actual behavior, but on how one arrives at the decision, the reasoning behind it. So, yun na nga sinasabi natin, ano? Laging reasoning. So, ganun. Next, Jean Piaget described a two-stage process of moral development. Pero like what I said, we're not going to discuss Jean Piaget, you know? Pero basahin na lang natin. Heteronous, heteronomous morality rules are fixed and unchangeable. Okay, then autonomous morality, understanding that rules can be flexible and based on mutual respect, you know? So, Kohlberg extension of Piaget's work. Kohlberg expanded Piaget two stages into a more detailed model. Proposed that moral development is lifelong process. It does not stop in childhood but continues throughout adulthood. Um, unlike Piaget, more on childhood siya, yung development, ano?
na focus niya in terms of moral judgment. Kung paano ma-develop sa isang bata, yung kanyang moral judgment or yung kanyang cognitive na rin, pagkakatanda ko kay Piaget. But in the case of Lawrence Kohlberg, nakalagay dito, it does not stop in childhood, but continues throughout adulthood. Kaya, yung ating didiscuss dito, makaka-relate kayo, no? Kasi pwede siyang applicable din sa inyo, okay? Kahit nga sa akin, may part doon na pwede kong ma-apply sa akin. Focuses on moral reasoning, evolving through stages as a person's matures. Okay? Yan. So, ngayon, ito yung parang pinaka-summary. Pero mamaya nating babanggitin or bibigyan ng detalye kung ano nga ba tong mga level na to at saka yung 6 stages under this level. So, dito nakalagay, these stages are grouped into 3 levels. Pre-conventional level, morality based on consequences. Conventional level, morality based on social approval and rules. And post-conventional, morality based on universal ethical principles. Each stage represents a different way of understanding right and wrong. Ito, actually, kay Lawrence Kohlberg, sa kanya galing yung Heinz. Okay? Heinz dilemma. Okay? Yan. Kohlberg developed this theory of moral development using a series of moral dilemmas to study how people reason about right and wrong. Okay? Participants who were interviewed to explain what they made their moral decision, not just what they decided. One example was the Heinz, okay, steals the drug. So sabi nga natin, yung storya na yan ay kinapapalooban ng moral dilemma. Specifically, yung individual moral dilemma. Di ba? So ngayon dito, in this scenario, a woman has cancer. Okay, ito si babae, And doctors believe only one drug might save her. This drug had been discovered by a local pharmacist and he was able to make it for $200 per dose. Kumbaga, sa pagpo-produce ng ganoong produkto, Okay? So, makakagastos siya ng $200, Kumbaga, yun yung kanyang puhunan. And sell it for $2,000, okay, dollars per dose. So, ganun, ang laki yata ng tubo, Times 10. Masyado naman, malaki yun. Di ba dapat mga typical or standard lang pag nagtutubo, Diba, yung $200 na ginastos mo siguro, pwede mo siyang mabenta ng $300, So, okay na yon. Pero dito, 2,000, masyadong malaki. Pero yun yung ating example or illustration, 2,000 niya binenta or binebenta, yung gamot, per dose. Kahit 200 lang yung kanyang puhunan or nagastos dun sa ingredients, So, the woman's husband, si Heinz, okay, ito ang lalaki, Heinz could only raise $1,000 to buy the drug. Kaya lang niya talagang ilaan na pera, okay, is $1,000. He tried to negotiate with the pharmacist for a lower price or to be extended credit to pay for it over time. Talagang nangusap si Heinz, sabi niya, ano ba, paano ba, like, pwede bang pababain yung $2,000, gawing 1,000, mga ganon? Or, ibigay ko na lang na hulugan yung balance na $1,000,
Parang ganon, di ba? But the pharmacist refused to sell it for any less or to accept partial payment. So ayaw, nung pharmacist. Sabi nung si Heinz, 50% yung 1,000 na lang muna sana, no? But, ganun, nangyari? Tumanggi yung pharmacist. Revamp, Heinz instead broke into the pharmacist and sold the drug to save his wife. So, nung kinagabihan, pagkakatanda ko sa istorya nito, kumbaga siya ay pumasok dun sa ganong may mga gamot, okay, sa pharmacy, para kunin yung gamot na makakapagpagaling sa kanyang wife. Kohlberg asks, should the husband have done that? That is the question. Something komplikado yon, di ba? Yung ganong instances. Okay? So, para bang pinapalabas dito na nakakagawa tayo ng something na moral decision na nababiolate natin yung law or yung batas para sa kabutihan ng ibang tao. Parang ganon. So, kaya, sa ating discussion na 6 stages of moral development, madadaanan natin din yun uli, Okay? Kasi nga nadaanan natin yung idea nun sa individual moral dilemma. Now, sabi nga natin dito, Kohlberg was not focused on the right answer. Meaning, hindi tinatanong dito kung tama baga or mali yung ginawa ni Kohlberg. Ni Heinz, okay? Doon sa kanyang pag-break, okay, or broke sa pharmacy, into the pharmacy para nakawin yon, yung drug or yung medicine. So, hindi kino-question dito ni Kohlberg kung tama or mali, Hindi ang focus yung answer, kundi yung reason kung bakit niya ginagawa. He studied the reasoning process behind each response. From participant justification, he identified 6 stages of moral reasoning, grouped into 3 levels of moral development. So ito na, dito na nga tayo sa mismong ating lesson. So tandaan nyo to ha, yung bawat level na ating bibigyan ng pansin. Level 1, pre-conventional level. At the pre-conventional level, morality is externally controlled. So doon pa lang, parang pinapalagay dito na yung kilos mo, yung moral judgment mo, kung bakit ka nakapag-decide ng kung ano man, is sapagkat kontrolado ng environment or external. Kaya nakalagay dito, morality is externally controlled. Alright. So, rules imposed by authoritative figures are conformed to in order to avoid punishment or receive rewards. Okay? So, mamaya dadaanan natin, kung ano ibig sabihin natin dito. This perspective involves the idea that what is right and what is one can get away with or what is personally satisfying. So, ngayon ganun ang keyword sa ating pre-conventional is externally controlled. Children don't have a personal code of morality. I repeat, at the pre-conventional level, children don't have a personal code of morality. Wala pang personal code siya of morality. Ibig sabihin, nagde-decide siya based talaga sa authority figures or sa kanyang mga magulang or guardian. Parang ganun kasi, yung pinapalabas diyan. So, instead, their moral code is controlled by the standards of adults and the consequences of following or breaking rules,
So, dito muna tayo. Ating imayin, ano? Yung stage under a pre-conventional level. So, first, we have here punishment obedience orientation. Stage 1. Behaviors that remained by consequences. Okay? The individual will obey in order to avoid punishment. So moral decisions are based on fear of punishment. Pakitake down notes ha. So sa stage number 1, moral decisions are based on fear of punishment. Ibig sabihin, magde-decide ka morally because of the fear of punishment. Kasi nga papaluin ka, ano? Paparusahan ka. Parang ganon, ano? The child or individual does good in order to avoid being punished. If he or she is punished, he or she must have done wrong. Kaya siya pinalo, okay, physically, kasi nga, um, she or he must have done wrong. So, given na yan, ano, is a matter of obey or you get punished. Alright. So, halimbawa, ano, kung i-apply sa inyo, mga student. So, ngayon, natatakot kang bumagsak. Okay? You are being afraid of failing or getting a failing grade, ano? And because of that, you avoid doing the things that will result to a failing grade. Let's say, for example, cheating during the time of exams. Of course, you have to avoid such acts, ano, because it is prohibited, ano, in the class rules, ano. Now, the thing is, we're talking about the punishment, ano. You try to avoid punishment, ano. Parang ganun lang naman siya. So, nasa stage 1 ka kapag ka ganun ba, no? Which is okay naman yan, di ba? Kasi syempre naman, kailangan mong sumunod, di ba? Okay? Para di ka nga bumagsak na huwag ka mag-cheat or gumawa ng masama, ano? Na ikababagsak mo. Parang ganon. So, ngayon, um, sabi nga natin ang focus is fear of punishment. Nagde-decide ka morally kasi natatakot kang mapalo. Okay? Mapunish. Ano? Maparusahan. Okay, so ganito, i-relate ko lang ano, in terms of pagpalo. Um, alam nyo kasi, sabi ko nga ano, iba yung henerasyon noon sa henerasyon ngayon in terms of punishment. Alam ba lang to ha, masabi ko lang sa inyo para syempre aware kayo. Alam nyo dati, alam ba yung ano, yung panahon ko ano, mga batang 90s, ano, mga ganon. So, pagka kami pinapalo, talagang ano, sinturon, tapos pat-pat, ano, mga malalapad na kahoy. In my case, ano, personally, masabi ko lang to ha, na sinisingit naman natin sa usaping punishment, ano. Okay? So, dati kasi, diba, ako, pagka pinapalo, sinturon, ano, tapos bibilangan ng 50 times or 100 times, ano, naalala ko nun, ano, pag ako pinapalo. Ganun talaga, ganun katindi, ano, ewan ko sa iba. Pero parang ang idea is pamamala talaga physically. Corporal punishment, ano? So, ganun yung sa akin, ano? Sa aking experience, ha? Alam mo, nakagawa ko ng kasalanan. Tapos, papaluin ako ng aking nanay. Haplitin ng 50 times or 100 times. Ano, tuloy-tuloy yon ng, ano, ng sinturon. Tapos, yung tatay ko naman, mas matindi. Ang pinampapalo niya, puno ng bayabas. Okay, ganun katindi, ano? So basta mga anong dati, talagang matitindihan yung way ng pamamalo, ano? Okay, tapos kung ano pa man, ano, hindi ko na makwento ng iba.
Tapos ngayon, kung ating titingnan lang in terms of punishment, so iba na kasi yung sistema, ano, hindi ko lang ganong matukoy, ano, pero more on verbal yata yan, ano, and, I don't know, yung parang ground, grounded, alam niyo ba yan? Ibig sabihin, yung parang paparusahan ka, halimbawa, hindi ka pakakainin kasi gumawa ka ng kasalanan masyadong matindi, ano? Hindi ka muna pakakainin ng tanghalian or hapunan. May mga ganun ba sa inyo? I don't know kung may ganun sa inyong family, ano? Yung parang ginagrounded ka. Okay? Or hindi ka muna pwedeng gumamit ng computer or cellphone or something. Di ba? May mga ganun ba sa inyo? I don't know, no? Paraan ng pamamalo, no? Or punishment sa inyo mga kabataan. Parang ganun. So, sabagay kayo mga college na hindi na ganong when it comes sa mga punishment, ano? I think, pag mga ganon. Now, ano pa ba? Parang alam ko kasi, verbal yata ngayon, more on verbal. Pero alam nyo, minsan mas matindi pa yung epekto ng verbal. Okay, kumbaga lumalampas na, sumusobra na. Okay? Para kasing na-observe natin yung sa ating kaisipan, ano? Naulit-ulit natin. Mas nare-remember kasi daw natin kung ano yung negative, ano, kaysa sa positive. Pag lumipas yung panahon, parang gano'n kasi, 'di ba? May mga times na gano'n. So ayun, ano, yun lang, akin lang siningit in terms of punishment, ano. So magkakaiba or iba-iba na yung way o paraan ng pag-follow. Okay? So ngayon, pinapalo tayo. Okay? Para sumunod. Okay? Now, sige, next. Masyadong mahaba sa part ng stage 1 yung aking paliwanag, ano? Next, we have here is stage 2. Teka lang ha. So, stage 2 na tayo. Stage 2, instrumental purpose orientation. Behaviors determined again by consequences. Basta, isa rin sa keyword ng pre-conventional is yung consequences. Alright? So, para bang ang idea is yung kapalit, okay, ng iyong ginawa. The individual focuses on receiving rewards or satisfying personal needs. So ano bang paliwanag dito? In this stage, there is limited interest, okay, in the needs of others. I repeat, ano? In this stage, there is limited interest in the needs of others. Only to the point where it might further the individual's own interest. So, kumbaga, nag-judge ka morally based on your interests, own interest, not in the needs of others. Parang ganon. So, in layman's terms, sa stage number 2, gumagawa ka or nagde-decide ka, no? Kasi iniisip mo kung ano yung makukuha mo doon. Parang ganon. Halimbawa, I'm not sure kung pwede to, no? Pero, ito pala muna, no? Basahin ko lang muna yung nakalagay dito sa ating reference para mas accurate, ano? So, nakalagay dito, the child as what's in it for me. And the parents offer the child a reward by giving him a treat. Okay? In this stage, right involves equal exchange. Pwede nyo i-take down notes yun ha. Okay? Right involves equal exchange. Yun ang isa din sa keyword or main idea ng instrumental purpose orientation. Involves equal exchange. Halimbawa daw dito, Mario sees Juan. Nakita daw ni Mario si Juan get Miguel's pen. So, nakita ni Mario si Juan na kinuha yung ballpen ni Miguel.
Okay, kinuha ni Juan, okay, yung ballpen, ni Miguel. Soon he says Miguel retaliate by taking Juan's favorite pen. Kumbaga, bumawi, si Miguel. Kasi kinuhanan siya ng ballpen. Kinuha ni Juan. Okay? Kaya si Miguel nag-retaliate by taking one's favorite pen. So, ganon. Maria does not report the incident to the teacher because they involve equal exchanges. Parang ganon. Okay? Parang gantihan lang ba or something, yun yung nakikita natin, Alright? So, behavior is determined, again, by consequences, the individual focuses on receiving rewards or satisfying personal needs. Hindi, meron ako naisip na, kalokohan, na illustration. Sabihin ko ba? Let's say, hindi, pero parang, di ko lang, related, kasi parang more on equal exchange yung aking gustong sabihin. Halimbawa, ganito, may instances na ganito. Halimbawa sa amin, so magkakapatid, nung bata pa ako, nung teenager, tapos puro kami lalaki. Tapos ngayon, one time, yung aking dalawang kapatid, syempre ako kasi ang bunso, nagsuntukan, Nagsuntukan talaga, as in. Ngayon, um, sinuntok nung isa, okay, yung kapatid ko yung isa, nasuntok ng isa. Tapos bumawi naman yung isa, sinipa niya. And pagkabawi niya, bigla akong pumagitna. Ang point ko kasi is, nagkabawian na sila, kaya okay na yon. Parang quits na, di ba? Parang gano'n. Naalala ko yung ganong, parang more on equal exchange, doon, nakikita natin. Kumbaga, yung moral judgment ko, binase ko doon sa equal exchange. Okay? Parang gano'n kasi. Nagkabawian. Kaya, sige, pwede nung pumagitna, Nakasuntok yung isa, tapos yung isa, yung kabila, ay may pound naman, So, okay na yan. So, pinigil ko na. Parang gano'n. Naalala ko lang, totoong true life story, na nangyari. So, that way, pwede natin na sabihin instrumental purpose orientation, di ba? Kasi nga determined, again, by consequences. Yon. Anyway, next, conventional level. At the conventional level, conformity to social rules remains important to the individual. However, the emphasis shifts from self-interest to relationship with other people and social systems. The individual strives to support rules that are set forth by others, such as parents, peers, and the government, in order to win their approval or maintain social order. Ang alam ko, pagka conventional, naalala ko dati, pagka dinefine na conventional, yung parang ito yung tradition. Ito yung pangkaraniwang ginagawa. Okay? Conventional nga di ba? Pagkakatandaan natin. Kumbaga siya ay popular or standard, commonly practiced. Parang ganon. Ngayon, paano ba natin ma-apply ito sa usaping stages of moral development? So, nakalagay dito sa ibabang part, the individuals strive to support rules that are set forth by others, such as parents, peers, and the government, in order to win their approval or to maintain social order. So ito, basahin natin, Baka pala magtanong na ako sa inyo, So, stage number 3, good boy, nice girl orientation. Behavior is determined by social approval. The individual wants to maintain or win the affection and approval of others by being a good person. Ang una kong impression dito sa stage number 3, parang more on people pleaser siya, Gusto mo lagi na mabango or maayos yung kung paano ka tinitingnan ng ibang tao kasi nga, doon mo ibabase
Okay, sa ibang tao, okay, yung iyong moral judgment. Parang ganon. O sige, bigyan na lang natin ng magandang example. Pero bago yan, nakalagay dito no, sa ating kabilang notes, children want the approval of others and act in ways to avoid disapproval. So, kumbaga iniisip na talagang gusto niya ma-approve, matanggap, ano, ng ibang tao or ng kanyang magulang to avoid disapproval. Parang ganon, di ba? So, dito, the individual values caring and loyalty to other as a basis for moral judgment. Okay? So, doon pala nakabase yung moral judgment doon sa values ng caring and loyalty to others. Pwede nyo i-take down notes yung mga keyword or main idea natin. Ano? So, halimbawa, ganare. Think about politician. So, ngayon, tuwing halalan, okay, or bago pa yung halalan, or even after, ano, so nakikita nyo, may mga politician na nagpapabango ng pangalan. What I mean is, halimbawa, in times of calamities, ano, halimbawa, bumagyo sa inyo, tapos, itong politician ay nagpakitang dilas or parang gano'n, ano, na tulungan yung inyong family. Parang ganon. In that way, nasa stage 3 yan. Ano? Okay. Behavior is determined by social approval. So, yun yung example na parang masasabi nating kalimitan nating pwedeng magamit. Yung mga politician na tumutulong in times of calamities because he want to appear good boy or good girl. Okay? Lalo na kapag bago yung halalan, ano? Or bago magkaroon ng botohan. Talagang maraming mga politician na nagpapakita ng maayos na gawain, ano? Pagtulong. Pero minsan, nung nasa pwesto na, hindi na ganun ka warm, ano? Yung politician. Parang ganun, di ba? So, ano pa nakalagay dito, ano? Um, try ko nga. Magbigay nga kayo ng example pa na good boy or nice girl orientation na scenario na pwede nating ma-apply na tayo ay nakakapag-decide morally because of social approval. Actually, simple lang naman to, no? So, sige nga, magbigay nga kayo. Sige, Maala Joseph. Okay. So, yun, kumbaga, he go extra mile, ano? Ibig sabihin, mas dinagdagan niya pa yung kanyang ginawa, ano? Doon sa expected, ano? Parang ganon. Para magkaroon ng mas, sabihin na nating approval ng ibang tao sa kanya, no? Parang ganon. Pwede na rin yan, okay? Sige. Sabagay, nakasagot ka na pala, no? Anyway, sige, let's move on na lang sa stage 4. Ito kasi part na stage number 3, madali-dali pa tong bigyan ng example, ano? Dito tayo sa pababa, ano? Okay. Pero dito pala, ano, meron palang nakalagay dito na isa pang example sa stage number 3. Basahin ko lang, ano? To show my parents and teachers that I am a good student,
Okay? I promise by parents never to be absent. Okay? Parang ganon. Fall under the stage of good boy or nice girl orientation. Ganon ba yon? Yung bang kahit yung simpleng pag-attend sa klase para may pakita mo halimbawa sa iyong mga magulang or sa iyong instructor na ikaw ay mabuting estudyante ay hindi ka uma-absent. Kumbaga lahat ng klase ina-attendan mo as in 100% yung iyong attendance. Bagay, pwede na rin yan. Okay? Yung ganong example sa good boy, nice girl orientation. Next, number 4. Sa bagay, kung ako naman titingin dyan, alam ba, bilang instructor, sa bagay, parang totoo nga naman siya, na halimbawa, may mga student na pa-absent-absent, parang nabubuo sa aking mind na, ano ba tong student na to? Parang binabasta lang, yung pagpasok. Kasi, pa-absent-absent siya ng walang dahilan. Actually, may ganun akong student, And nabubuo yung aking ganoong kaisipan or impression dun sa particular or certain student na yon na something para bang bad yung naisip ko na, baka ito ay ayaw nang pumasok or baka ito lang ay nalitaw tuwing exam lang naman tapos laging absent tuwing klase. Parang ganon. And that way, yon parang ganon nga, na pwede nga natin mabigay na example yun na good boy or nice girl orientation sa kabaligtaran, Alright? Whereas yung mga student na lagi nag-attend, di okay naman, di ba? So, good boy or nice girl. Parang ganun. Anyway, moving on. Law and order orientation. By the way, dun sa mga hindi pa nasagot, in-encourage ko kayong sumagot kasi dami pang hindi. So, law and order orientation. Social rules and laws determine behavior. So, dito pa lang, ibig sabihin, yung pamantayan ng iyong ginagawa, yung iyong moral judgment, is nakabase sa kung ano yung nakasaad sa batas or sa social rules. The individual now takes into consideration a larger perspective that of societal laws. Kung sa pre-conventional, ang focus niya yung sarili niya. Kung ano yung kanyang makukuha, kung ano yung kanyang mabe-benefits, or kung ano yung equal importance para sa kanya. Kung paano siya makakabawi. In this case, sa conventional level, tinitingnan natin yung larger perspective. Okay? Moral decision making becomes more than consideration of close ties to others. The individuals believe that rules and laws maintain social order that is worth preserving. So, nakalagay dito, it is still blind obedience to the law. So, morality still lacks internalization. So, parang ganon, It is the right thing to do. School, school rules say so, So, ganito yung aking interpretation dito sa stage number 4. Parang given na nga ito ay social rules, mga ganon, di ba? Yung mga laws na kailangan nating sundan. But the thing is, susundin natin yon even if it is not morally upright. Kasi nga, may mga times na mga rules nga, okay, minsan may mga ganon, na something na masasabi nating is not morally upright, Or halimbawa na lang sa reliyon, okay? So, pagsunod sa mga religious practices or rites or cultural rites, mga ganun baga. So, susundin mo sa lahat ng pagkakataon. Okay? At doon nakabasa yung moral judgment mo. Halimbawa, ikaw bilang iglesia ni Kristo,
ang paniniwala mo, bawal kumain ng dinuguan, ano? So in that way, okay, in all occasions, you're going to try to avoid eating dinuguan at all costs, ano? So parang ganun lang naman siya, no? Yan, yun lang. Laws and order orientation. Social rules and laws determine behavior. Basta yun ang number 4. Stage number 4. Ano? Um, Stage number 5 naman tayo. Dito yata ako may tanong or sa stage number 6. Hindi, mamaya pa, no? Sige, mamaya pa ako magtatanong, ano? Hindi muna siguro dito sa stage number 4. Dito muna sa stage 5. Kasi nung nakaraan, nung diniscuss ko to, ang dami kong tanong eh. Nakalimutan ko lang kung saan part, stage number 4 yata, 5 or 6. Titingnan natin, ano? So anyway, moving on. Level 3. Okay, talagang naka-organize, ano? Atin namang pinapaliwanag yan ng, or hinihimay natin yung mga paliwanag, ano? Para maunawaan nyo yung pagkakaiba niyan, ano? Post-conventional or principled level. At the post-conventional level, the individual moves beyond the perspective of his or her own society. Para bang pinapalagay dito na hindi na siya nakadepende masyado sa kung ano yung sinasabi ng iba bago siya mag-decide. Parang ganon. Di ba? Bago siya magkaroon ng moral judgment. Level 3 yan. Morality is defined in terms of abstract principles and values that apply to all situations and societies. The individual attempts to take the perspective of all individuals. Ibig sabihin, hindi lang certain groups. Kung sa stage number 4 or stage number 3, bagaman syempre ang focus ay others, but the thing is more on certain group. Ano? But in this case, sa level 3, the perspective of all individuals. Halimbawa nga, diga, sa stage 4, in terms of religion, talagang masyado kang loyal. Siyempre naman, dun sa kung ano yung pinaniniwalaan mo dun sa pagiging, kung ano mang religion meron ka. Whereas, sa level 3, para bang pinapalagay dito na, may ganitong relihiyon. Pero, kaya mong intindihin din, unawain, irespeto yung paniniwala ng ibang tao ay nakabase sa conviction ng iyong moral judgment sa kapakanan ng ibang tao yung iyong gagawin na action. That's the thing, ano? Now, sige, dito muna tayo. Ito na yung last actually. So, level 3, post-conventional or principled level, ano, sa ating binabanggit na moral development. Pwede nyo i-take down notes, ano, pagka sinabi natin post-conventional, this is the level of full internalization. I repeat, this is the level of full internalization. Internal. Ibig sabihin, base sa iyong sariling pag-iisip. Base sa iyong sariling conviction. Okay, base sa iyong sariling experiences, sa iyong judgment. Kaya, ang post-conventional morality, level of full internalization. Internal, sa loob. Ano? Kung kanina, yung stage 1, which is pre-conventional, stage 2, externally controlled. Ngayon naman sa level 3, full internal naman. Internalization. Okay? Binabagalan natin para talagang ma-observe natin yung idea. Ano?
Morality is completely internalized and not based on external standards. Individual judgment is based on self-chosen principles, and moral reasoning is based on individual rights and justice. I repeat, baka kasi may nagte-take down notes sa part ng main idea ng ating binabanggit na concept. Individual judgment is based on self-chosen. Okay, principles. Yung pagde-decide mo daw individually or as individual is based on self-chosen principles. So yun lang And moral reasoning is based on individual rights and justice. So yan. According to Kohlberg, this level of moral reasoning is as far as most people get. So ganon. Actually, sa ibang reference para daw bihira, yung mga tao na pwedeng makaabot sa level ng stage 6. Ito pala yung nakalagay pala dito. So anyway, dito muna tayo sa stage number 5. Huwag nyo muna basahin yung stage number 6 para hindi kayo malito, Kasi para magkadikit kasi yan, So, i-differentiate natin. Social contract orientation. Individual rights determine behavior. The individual views laws and rules as flexible tools for improving human purposes. That is, given the right situation, there are exceptions to rules. When laws are not consistent with individual rights and the interests of the majority, they do not bring about good for people and alternative should be considered. Ito pala yung tatanungin ko kayo. Social contract orientation. Magbibigay kayo ng example. Pero bago kayo magbigay ng example, ako muna. Para mas maganda. Or para mas makapagbigay kayo. So dito, nakalagay kasi in this level, individual reason out that values, rights, and principle transcend the law. Okay? Kumbaga, laws are regarded as social contracts rather than rigid orders. Parang ganon. Kumbaga para bang pinapakita dito na yung mga batas, yung social rules, are just a social contract. Social contract, kontrata, Okay? Rather than rigid orders. Ibig sabihin, pwede mo siyang i-violate kung kinakailangan. So, ganito, Those that do not promote the general welfare should be changed when necessary to meet the greatest good for the greatest number of people. Halimbawa, simulan ko muna yung example ko, bago kayo magbigay ng sarili nyo. Sa social contract orientation. Kumbaga, gumagawa ka ng action para sa kabutihan or general welfare, Kabutihan ng nakakarami, Parang ganon, moral judgment. Nagde-decide ka based on that, So, kahit na may mga times na nakaka-violate ka ng rules. So, halimbawa, gana rin, Ito, example lang to ha. Sarili ko munang example. Halimbawa, let's say, merong nabangga or merong na-aksidente, So, ngayon, ikaw, bilang may sasakyan, you are open to help. In what way? Kumbaga dahil tagal ng ambulansya na sabi ay mga 30 minutes pa or even 1 hour bago dumating, yung ambulansya kasi malayo, let's say nasa may kabukiran, yung nangyaring bangga, mga ganon, which is bihira mangyari. So, halimbawa, kalokohan na naisip ko, nabangga ng baka. Hindi, joke lang. Sabagay, may mga ganun yung bigla kang nasuwag ng baka or
kung ano mga hayop, ano. Hindi, pero huwag na yun. Pangit na example, ano. Di ba, sasakyan, nabangga ka. Di ba? Tapos ngayon, kailangan ka madala sa ospital, ano. And may sasakyan ka. No choice, kundi naroon ka na lang, ano, din naman, isinakay mo siya sa sasakyan, yung nabangga, ano. Pero minsan kasi may mga, ano yan, issue eh. Yung para bang, wag mong pakalaman yung ganyan, ganito, di ba? Pero minsan talaga, emergency, kailangan mo talagang dalhin ka agad. Okay? Wala nang kung ano, no. Ang ano lang naman, yung mga may issues, kalimitan na alam ko, yung pagka na-aksidente ka, alam ba, na-aksidente pa lang isang tao, tapos namatay ka agad. Tapos, bawal mo talagang galawin yon, ano? I mean, galawin na pakalaman na, halimbawa, dalhin sa hospital or what, ano? Dahil patay na eh, ano pang gagawin mo? Baka madamay ka pa, ano? Sa kaso. Parang ganun. Pero pagka ano, yung na-aksidente, okay, tapos alam mong malayo, ano yung ambulansya o ilang oras pa, pwede ka naman na makatulong, ano, na kung may sasakyan ka mga ganun. So, sige ganito, para hindi mahaba yung example ko, nga ba, ano? Um, alam ba, may sasakyan ka, tapos nakita mo minabangga, tapos no choice kundi ikaw talaga ang maggagawa na ihatid or ipunta siya sa hospital, ano? So ngayon, nung dinala mo siya sa hospital, habang ikaw nagmamaneho, kumbaga private na sasakyan yan eh, ang bilis mo magpatakbo. Nag-counterflow ka, okay? Tapos, overspeeding, syempre, mga ganon. And that way, pagpapakita na you violates the law of traffic, ano? Traffic rules. Pero, dahil nga, meron kang inililigtas. Okay? Parang ganon. Yun ang idea sa social contract orientation. Kahit ma-violate mo yung rules, pero dahil may kailangan kang tulungan para sa kapakanan ng iba or nakakarami, gagawin mo. Okay, so kayo naman. Magbigay nga kayo ng example. Okay. Sige, Saison. Sinak- yung mga dahilan, okay. Um, Nalatawa lang ako, sinaksak. Anyway, sige, okay na yun, Saison, ano? Sige, para tayo mabilis. Okay, sige, sino pa? Next. Meron pa bang example? Yung iba naman muna. Sana. Para ano? Malihan. Malihan. Ikaw. Example po, sir. Um, si Joseph po ay nakantala sa sa gubat po. Tapos unconscious po siya. Tapos, nangangailangan po siya ng CPR, mga basic nakita ni Saison na parang nangangailangan na po. Tinanong niya kung pwede siyang galawin. Pero unconscious nga po. Yun, na-pilot na agad ang law na mga tawag, bawal, bawal hawakan ng taong walang permission mo, parang ganun. Pero hindi ko siya makasagot dahil unconscious po siya. Pero nangangailangan po siya ng tulong. Kaya ang ginawa niya po, sinipr niya po, with mouth to mouth po. Ganun. Tapos, nag-call po siya ng ambulance. Tapos, dinala sa hospital. Yun po. Tama. Then, natatawa ako sa mga example nyo, ano? Si Joseph. Tapos yung si Saison. Ma mga klase nyo, ginawa ng example, ano? Tapos nag-mouth to mouth pa daw.
Pero ano, yun, nagigets ko naman yung idea. May mga times na ganun, di ba? Yung parang ano, yung nababiolate mo yung rules na bawal mong galawin yon kasi I mean galawin ano, okay, na dapat yung ambulansya or yung mga professional na mga gamit ang magalaw. Pero dahil may knowledge ka sa mga ano, CPR or something, so ginawa mo yan or something, ano, para makasurvive yung tao. So okay naman yun, pwede naman yung pagka mga ganong scenario. Ano. So tama naman, tama yung example mo. Tawa lang ako sa mga example nyo. Mga klase niya yata ang ginawa ng example, ano? Si Joseph, si Saison. Okay, anyway. Sige. Meron pa ang, ano, example kaya sa social contract orientation? Meron pa ba? Sige lang, baka meron pa. Sige, Larga. Ikaw nga. Ano po? Example po, si Johnny sa Cavite. Tapos madaling araw po, nagde-drive siya kasi nagle-labor na po yung asawa niya. Habang nagde-drive po siya papunta sa hospital, nag-traffic, nag-red light, pero wala na po ibang kotse, tsaka wala na tao. So, ang ginawa niya po, dinirect na yung red light para ma para ay mapapunta po yung kasama niya sa hospital. So, Ah, usually po kasi yung traffic rules po di ba, ay para maging safe ang mga mm, tao sa highway. Eh, at that specific situation naman po, since wala nang ibang kotse at walang ibang tao, ang naging goal na lang po ni Kiana ay magliligtas yung asawa niya. okay. Si Sha, ano? Si Sha, sino yung example mo? Si Si Shane? Kiana po, Shani. Okay. Sige, okay na yan, Larga. Sige, tama na muna yung example, ano? Okay, mamaya na ulit. Okay, mga klase niya yata ang ginagawa niyang example. Kaya ako natatawa. Anyway, social contract orientation. Okay, sa dagdagan lang natin last na example ko, no? Halimbawa, ganare, para maiba tayo, no? Sa ano, tawag dito, sa Food Panda, may kakalala ko ganare, nangyari. So, sa kanila daw, sa Food Panda, may instances na unfair na magpasweldo yung management. May ganun talaga nangyayari sa ganun, ano? So ngayon, one time, yung kanilang grupo sa Food Panda Rider, nagkaroon sila ng pagkakasunduan na tigil pasada. Kumbaga siya ay unlawful but peaceful protest to demand fair wages. Parang ganon na nagkakaroon sila ng pagkakaisa sa group para sa kapakanan din ng mga ibang mga tao. Okay, na nakakarami. Kasi nga something unfair, yun nangyayari. So kailangan gumalaw naman sila bilang grupo. Parang ganun eh. Pwede rin siya sa social contract orientation. Okay? Pwede yun. So, yun, marami tayong pwedeng masabi dito sa part ng sorry. O nga tama, social contract orientation. Actually, pwede rin naman yung kay Heinz de Lima. Heinz de Lima, no? Yung ginawa niyang uh, panghimasukan or pumasok sa pharmacy store para makuha or manakaw yung medicine or drug para lang maligtas yung kanyang asawang dying, ano? Parang ganon. Binrake niya yung rules para sa kabutihan ng ibang tao. 'Di ba? May mga instances na ganon. And ano kasi, meron akong ibang naiisip pero I'm not sure kung appropriate siya na ipasok sa idea ng social construct orientation. Halimbawa, may politician na nagnakaw ng kaban ng bayan, ano? Pero ginawa niya yon, halimbawa lang para tumulong sa ibang mga nangangailangan. Ninakaw niya para itulong. Pero kalimitan naman, kung makikita natin, nagnanakaw ang isang politician para sa self-interest. Pero ang alam ko, meron din namang mga ibang politician na nangungulimbat or nagnanakaw, ano? Or sabihin na natin, alam niyo na, yung corruption, ano? Ay laganap. Pero ang ginagawa naman is parang itinutulong din niya sa iba.
May ganon, pero bihira. Oo, kalimitan talaga more on self-interest. Siguro pwede nating may pasok pagka ang idea is, di ba, nagnakaw ka tapos itinulong mo sa mga maraming tao, social contract orientation. May mga ganong scenario, no? Ano pa? Ito na lang, may naisip ako magandang example din, naalala ko lang dati. Um, Pwede kaya to? Na, ano lang, on the spot ko naalala. Ano daw, sa ibang bansa, merong isang babae. Eh ngayon, meron dong parang kanal. Yung kanal, ano, syempre madumi yun. Iba kasi yung itsura doon ng pagkakakanalan, eh, parang malawak, ano, something, ano ang tawag doon? Basta, ganon, kanal, no? Okay? Na open area yung pagkakanal nun, no? May mga basura, ano, tapos tubig, ano, mga ganon. So, one time, nasa may tulay yung babae, yung ina. And then, tumawag siya sa 911. And, ang sabi niya, ito, maganda example to siguro, no? Sa social contract orientation na maiba tayo. So, tumawag siya sa 911, emergency yan, syempre. And ang sabi niya, yung kanya daw anak na bata ay nahulog doon sa kanal. Ay may mga basura yon. Ay ngayon, dumating yung mga otoridad. And ang ginawa ng mga otoridad, tinanggal yung mga basura, yung mga dumi doon sa kanal, nilinis, ano, something ganon, as in linis na, maayos na siya, di ba? Okay, hindi na clog or barado or something. Pero walang nakitang ano, bata. Yung pala, yung babae na ina, gawa-gawa lang niya yung storya na yung kanyang anak ay nahulog doon para lang malinis yung kanal. Ganun ba yun? Pwede ga natin ilagay yun sa social contract? I think so. Magandang example yun, ano? Social contract orientation. Yun, binayolate mo yung law kasi nagsinungaling ka na ganon, pero ginawa mo yan para naman malinis yung komunidad. Ano? Okay? Parang ganon. Okay na, next. Ang haba natin sa part ng stage 5. Ano? Stage number 6 tayo. Universal Ethical Principle Orientation. According to Kohlberg, this is the highest stage of functioning. However, he claimed that some individual will never reach this level. Ito, matindi na to. Stage number 6. Bakit natin sinabi matindi? Mamaya, bigyan natin example. At this stage, the appropriate action is determined by one's self-chosen ethical principle of conscience. Consciensya. These principles are abstract and universal in application. This type of reasoning involves taking the perspective of every person or group that could potentially be affected by the decision. Dito sa Universal Ethical Principle Orientation, willing risking arrest or punishment, the person will be prepared to act to defend these principles, yung mga human rights, justice, equalities. I repeat, ano? Ang example ng Universal Ethical Principle Orientation ay yung mga human rights, justice, equality, and the person who is the subject will be prepared to act to defend these principles even if it is means going against the rest of society in the process and having to pay the consequences of disapproval and or imprisonment. When faced with a dilemma between law and conscience, the person follows his conscience. Para bang usaping batas versus konsyensya, mas pipiliin mo daw yung konsyensya mo kapag ka nasa stage 6 ka na. Okay? Parang ganon. Ano? Ito ha.
Let's say for example, ito yung sariling example ko lang ano. Pero basahin ko pala, merong isa dito nakalagay. They operate under a personal conviction that all human beings inherently deserve equal respect and treatment. Kumbaga meron kang sariling judgment, ano? Ito, sariling example ko lang sa part ng Universal Ethical Principle Orientation. Kasi nga sinasabi dito, he claimed that some individual will never reach this level. Actually, nung una, medyo nahirapan ako distinguish yung stage 6 at 5 eh. Okay? Pero ganito, ano? Halimbawa, balik tayo sa inyong subject dun sa buhay ni Rizal. Okay. Halimbawa si Rizal, sa panahon niya, kahit na i-assume natin ano, na nag-iisa yung kanyang kaisipan na mag-push para sa kalayaan ng bansa, no? Ipaglaban yung karapatan natin bilang mga Pilipino sa kamay ng Spanish colonial rule, ano? So, kumbaga matapang siyang ipinaglalaban yung mga principles, ano, okay niya, na para yon ay sa kabutihan at kapakanan ng nakararaming mga Pilipino. What I'm trying to say is, handa siyang ibuwis yung kanyang buhay, ang kanyang sarili, para sa kapakanan ng ibang tao. In that way, sa kahit anong mangyari, dun sa principle na pinanghahawakan mo, ipaglalaban mo siya. Okay? Based on your conscience para sa kabutihan ng ibang mga tao. Parang ganun yon. Yun, pwede nating example yon sa universal ethical principle orientation. Katulad din halimbawa, ano? Ano ba? Ano bang example pa natin? Let's say, si Ninoy Aquino. Bagam nito is something politics, ano? Pero, ano na lang, for the sake of example. So, si Ninoy Aquino, actually, expected na niya dati na para bang baka siya mabaril or may mag-ano sa kanya, no, ambush. Which is nangyari nga talaga, ano? Kasi nga sa kanyang go against the government during that time kasi parang mga ganong instances, ano? Okay, under the administration of Ferdinand Marcos Sr., ano? Mga ganon. So, kumbaga, gusto niya, ano, na makamit yung demokrasya ng bansa na para bang open siya sa possibility ng mga ganong scenario ng mga ambush, ano, pagkitil sa kanyang sariling buhay, ano, parang ganun baga, pag-sacrifice. So in that way, pwede natin tong sabihin na pwedeng pumasok sa universal ethical principle orientation na kahit ano man ang mangyari, dun sa principle na pinangahawakan mo, okay, ay talagang pangahawakan mo yan. Kahit kamatayan pa yung kabayaran, ano? Yun ay para sa kabutihan ng ibang mga tao, ano? So something matindi talaga to, ano? Stage number 6. Whereas ito, stage number 5, um, para rin naman sa kapakanan ng iba, pero hindi ganun katindi, ano? Parang ganon, di ba? Yan. Ngayon, try nyo nga na magbigay kayo ng example sa Universal Ethical Principle Orientation. Sige. Um, Tawag dito, yung iba naman sana, ano, wait lang. Magmanlak. Sige, magmanlak. Uh, Dati po nung World War II po, parang yung dictatorship po ng parang pinapapatay po yung mga libertad. Dun po sa sa paano po yung parang ano po, Oscar Schneider po na isang German. Um, Tinulungan niya po yung mga suspect na pag nahuli po siya, parang papa-execute po siya. Auschwitz. Parang narinig ko rin yan, ano,
or nabasa ko yan. Auschwitz. Anyway, sige, okay na yan. Pwede na rin. Pwede na rin yan, ano? Ating example na yan. How about the others? Maiba muna tayo para bigyan ng pagkakataon. Estera. Yan. Halimbawa po sa isang lugar po, may disaster po yung nangyari. Then, sa hospital po, ay ginagamot po yung doktor na parang isang meron may nagtao po na-accident po. Then, may dumating po na parang nakakataas ng lugar po. Halimbawa po ay natabak lang po yung ulo. Pinupweran po yung nakakataas yung doktor ng malaki para lang po pero po sa bilang ng doktor pinupweran po hindi po siya unahin. Kasi po pinapaniwala po ng doktor na lahat po ng tao ay dapat po ay may equal na value po. Tapos po, result po ng bawat tao na same Okay. Nagigets ko naman yung iyong idea. No? May mga instances na ganun talaga. Ano? Alam ba, isang makapangyarihang tao, ano? Then, inutusan yung doktor, ano? Na, unahin mo ito kasi kailangan. So, babayaran na lang kita ng ganitong pera, something ganun, di ba? Para mapabilis, ano, yung proseso or something. Teka lang, binabalance ko lang iyong example. Paano natin ma-apply siya sa universal ethical principle orientation? This is the, okay, wait lang ha. The appropriate action is determined by one's self-sufficient ethical principle of conscience. Consciensya, no? Siguro pwede na rin siguro yon. Pero, parang ang dating lang kasi mababaw yung example. Pero okay na rin, okay na rin. Sige, bigyan natin pa rin. Sino nga yan? Si Estera. Oh, Estera nga pala. Sige, sino pa? May iba tayo muna ha. Ito nga muna si Demesa. Sir, example po is yung pag-defend po ng lawyer sa accused na criminal, ay accused na tao po dun sa court. Ang ginawa po is parang kahit sinasabi po ng public na yung tao is guilty, hindi pa rin po ng lawyer na, ay, naniniwala pa rin po yung lawyer na everyone has the right po na magkaroon ng fair trial and proper legal process. Mm. Kahit po nagre-require minsan na ay dahil po yung justice po is nagre-require na wala pong no one can be convicted po without po yung legal process. Without due process, mga ganun. Okay. Teka lang ha. Akin lang ina-analyze yung mga bagong example eh. Halimbawa nga, syempre, dun sa halimbawa ako lawyer, no? Tapos meron ako dinedepensahang tao na na-accuse, halimbawa, ng kriminal, ano? Halimbawa, murder siya, no? Murderer, ano? Ay ngayon, ang mga tingin ng ibang mga tao na automatic na talagang siya ay murderer, no? Na siya nga pumatay. Pero ako bilang lawyer, so iniisip ko na hindi ko dapat siya akisahan kagad na ganito nga siya, no? Kasi since ako lawyer niya, dedepensahan ko siya, and dapat dumaan sa due process talaga, no? Parang ganun baga. So, teka lang binabalance ko lang paano naging universal ethical principle. Sabagay, we're talking about principle, ano? Okay? Yung prinsipyo. Okay? Na kahit against yung iba, um, parang tinatayuan mo pa rin yung iyong prinsipyo na ganito, naniniwala ka na ganito yan, ano? Hindi siya masama or siguro kailangan mo na dumaan sa ganito para masabi siyang masama, ano? That's the thing, ano? Okay, sige, pwede na rin. Ako lang elaborate yung sagot mo. Sige, last muna. Last na sagot or sasagot. Tawag dito? Sige.
Meron ba? Example, hindi, marami nga palang nakataas. Hindi kasi nakataas ka na ano season na, kaya hindi ko unahin ko muna yung bago. Or baka meron kang maganda example. Sige, ikaw nga muna, season. Ikaw. Sige, season. Sir, continuation po nung kay Joseph. Sige. So, si Joseph po naka-recover na po siya sa hospital. Tapos si Shani nga po, pumunta nga, dala niya na po yung asawa niya sa hospital, tapos tatay na po siya. Kaso, lumabas po sa balita na si Shani po criminal dahil sa ginawa niya po kay Joseph. So, marami pong tao yung may ayaw kay Shani. Tapos dahil kaibigan ko po si Joseph, sinabi niya po sa akin yung balak niya. Sinabihan niya po ako na gusto niya po umami sa ginawa ni Shani. Kidnapin daw niya po yung anak ni Shani. Pero since against po sa morals at values ko po yun bilang tao, kahit na mali po yung ginawa ni Shani, pinigilan ko po si Joseph sa gagawin niya dahil naniniwala po ako na lahat ng tao deserve ng dignidad at respeto at may chance pa rin magbago. Okay. Sige, okay na. Sige, sige. Sige, hindi ko na elaborate na para mabilis tayo. Lagyan ka pala ng slash. Sige, alas kusi. Example, kusi. Um, Sir, example po, kunwari po nasa private school po ako napasok, tapos ang uniform po doon ay long sleeve shirt, tapos naka-blazer po. Eh kaso po, bigla pong, kunwari po, nasira po yung aircon, tapos sobrang panas po. Tapos yung isa ko pong classmate is parang hindi na po makahinga kasi nga po sobrang init. Kaso po, ang rules po doon is kahit ano po mangyari, hindi po pwede magtanggal ng jersey. Like, kahit po anong mangyari, basta po, bawal po talaga palitan ng blazer. Pero po, yung pinaka-advisor po, ang sabi po niya is tanggalin na lang po yung blazer. Kasi po, ang reasoning po niya is mas mahalaga naman po yung buhay ng estudyante niya kaysa po dun sa mga blazer. Okay. Um, sige, pwede na rin, ano? Bagaman parang ano kasi medyo pumapasok din sa part ng social contract. Sir, Ah, pwede mo magbigay po example na kalokohan, wala na kahit wala na bukod. sige, sige. Ano po, gaganti po ako sa mga snacks sa po sa mga Okay. ito po, ano po, tayo ay nasa taong 2030 na po, meron pong bagong virus, vegan virus 2030. And si Channel po ay parang isa po sa mga pinakamasigasig na parang medical researchers or even gumawa ng sabihin sa isang parang institution na susubok pong gumawa ng vaccine at para po panlaban po sa Korean virus. Then, sa pagdating ng oras, na-discover na po na yung kanyang boss na si Sison, naglalagay po pala siya ng parang side effects dun po sa vaccine na kanya pong nire-research. Ayun po, meron po siyang paglatas bilang parang kumpanya na bawal pong mag-disclose ng ganong informasyon publicly. Ngunit, dahil nga po si Sally ay masyado pong kamangha-mangha yung kanyang ethical principles na talaga pong panindigan sa kanyang pinaniniwalaan, isinapubliko niya po yung parang ginagawa pong kasamaan ni Sison. Then handa niya pong lumis yung kanyang medical career or siguro po ay humarap pa po sa isang napakalaking kaso dahil po sa informasyon po na isinapubliko niya. Sige, sige. Okay na yun. Then, natatawa ako sa inyong mga example. Hindi ko ginawa yan. Anyway, nagbabawian kayo sa mga example niya. Anyway, so, yun lang. Ano, okay na yun. Universal ethical principle orientation. Sige na, let's move on na. No? So anyway, ayun, ang ating discussion. Then, basahin ko na lang dito sa part ng summary. Okay? Kohlberg's theory was highly influential, especially in psychology and education. No other account had provided such a detailed explanation of children's moral development. Moreover, during a time when most psychologists were
or behaviorist, Kohlberg worked broke new ground by concentrating on cognitive phenomena. His theory also received much criticism, however, most notably from the American psychologist Carl Gillingham, who argued that it, it ignored the distinct patterns of moral development exhibited by girls. Okay? So, yun lang yung ating discussion. Di ako makaget over sa mga example niya. Anyway, so yun, yung ating lesson na first phase. Then, mamaya na ulit siguro yung second phase kasi hanggang 1 tayo. Matagal eh. 9, then... Okay, wait lang ha. 9:40 na kasi eh. Sa ating oras ngayon.